Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Malapit-lapit na po ang ating eleksyon. So dapat yung mga kandidato po natin, yung mga political party, dapat yan todo pukpok na. Todo kahit na para makakuha ng maraming boto at may panalo po ang kanilang mga manok sa darating na eleksyon. Kung inyo mapapansin, halos hindi gumagalaw ang campaign ng bagong alyansa, yung pangampanya. Bakit parang ang tahimik nila ngayon, unlike nung mga unang araw ng pangampanya, talagang todo bira kagad ang ginawa nila Bongbong Marcos laban dito sa mga kandidato ng PDP laban. Diba kung yung matatandaan na umatake kagad si Bongbong Marcos at tinawag na parang pinabilihan lang ng suka yung mga kandidato ng PDP laban. And yun nga, naging mainit din naman yung sagot ng PDP laban at dire-diretso pa hanggang ngayon yung kanilang pangangampanya. Pero napapansin lang natin, nato-notice na rin ng ibang mga kababayan natin na tila parang ang tamlay-tamlay ngayon ng alyansa ni Bongbong Marcos na parang hindi nangangampanya. Siguro dahil sa yung mga nangyari before tulad ng mababang trust and approval rating ni Bongbong Marcos na talagang naramdaman po yan ng mga kandidato ng alyansa dahil parang uh, kung yung pangulo nga naman may baba yung ratings, ano yung ine-expect mo sa mga ikinakampanya niya? 'Di ba? Ibig sabihin no, kung mababa ang presidente, hindi pinagkakatiwalaan, ano pa yung kanyang mga inungunguso. At the same time, yung nangyaring pagsuko ni Bongbong Marcos kay Pangulong Duterte sa ICC, isa rin niya sa mga nakaapekto dahil may mga kandidato ang alyansa sa palagay natin, hindi rin nagustuhan yung ginawa ni Bongbong Marcos kaso wala lang silang magawa ngayon dahil nga gusto rin nilang manalo. 'Di ba? Sigurado 'yan may mga may mga kandidato diyan na nananahimik lang pero nagngingit-ngit na yan sa galit dahil sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Pero yun nga, dahil nga sa kagustuhan lang nilang manalo, sinisikmura na lang nila, tinatanggap na sikmura nila yung ginagawa ni Bongbong Marcos. Ngayon, yung PDP laban, dire-diretso pa rin sa pangangampanya. Kahit na si Pangulong Duterte nandun sa ICC, yung anak niya si BP Sara, ngayon pumupukpok na rin ng panghihikayat na iboto yung Duterte at yung dalawa nga na kumbaga yung pambuo dun sa 12 sinisingit na rin ni BP Sara. Pero nasa atin pa rin naman yan kung gusto nyo isama yung gusto ni BP Sara or kumuha kayo ng ibang pang-12 ninyo. Ngayon, ano ba yung mga dahilan bakit sa tingin po ninyo hindi nangangampanya itong mga pambato ni Bongbong Marcos, yung kanyang alyansa? So ito isa sa mga dahilan kung bakit hindi nangangampanya ang mga bata ni Bongbong Marcos dahil sa ikaw ba naman na habang nanliligaw ka ng mga tao para makakuha ng boto, parang harap-harapan kang binabastos ng mga nililigawan ninyo at ipinamumuka na wala kang makukuha boto sa amin. So ito, isa lang ito sa mga video na magpapatunay na mararamdaman mo kung may chance ka makakuha ng boto sa isang lugar dahil sa kung nai-entertain mo sila o kaya interesado sila sa pangangampanya mo. So ito, panoorin po natin itong maikling video na ito na ikaw mismo ang makakapagpatunay kung ang sinusuportahan mo merong may chansang manalo. So ito, panoorin po natin itong video to. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot mo na yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin nyo po itong video na to para malaman nyo kung bakit tinatamlay na yung alyansa ni Bongbong Marcos na mangampanya sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So ito, panoorin po natin. Gisinggan ka ng muna, way lain! BBM! BBM! Wago ka mo! So yun po.
Kung di ako nagkakamali, itong campaign rally na to, ginanap to sa Mindanao. So alam naman natin ang Mindanao ay hawak na yan ng mga Duterte. Sigurado na yan. Kaya ang ginawa nga nila ngayon, di ba, nagpo-focus ngayon ng alyansa sa Visayas, doon nilunsad yung 20 pesos na kada kilo ng bigas dahil alam nila sa Mindanao wala na silang makukuha ang boto. So, isa yan sa mga dahilan bakit hindi na pumupunta ng Mindanao ang alyansa ni Bongbong Marcos kasi harap-harapan silang nababastos ng mga kanilang mga nililigawan para makakuha ng boto. Kaya kung mapapansin ninyo, si Martin Romualdez, kinausap yung kanyang mga kapartido na lakasan pa yung pangangampanya at ginagamit niya ngayon yung mga mayor, governor, congressman para ikampanya yung alyansa. Hindi na nangangampanya yung mga senatorial bet ng alyansa kasi nga ayaw na nilang mapahiya. Tulad nung nangyari nung nakaraang campaign rally na umattend si Bongbong Marcos, pagka pakilala pa lang kay Bongbong Marcos, ang isinigaw ng taong bayan is Duterte. Doon, hiyang-hiya si Bongbong Marcos dahil naramdaman niya na doon wala siyang mapapala. Napahiya siya sa kanyang 12 kandidato na isinusulong na iboto para mapaganda raw ang Pilipinas. Pero bumaliktad ang nangyari. Hindi ganun yung ini-expect niya at yun nga, napahiya siya ng todo. Kaya ngayon, ang pinaka-tactical nila ngayon, ito nga, ginagamit yung mga mayor, congressman, mga vice mayor, mga ganyang governor, sila yung pinipilit na mangampanya na para dun sa 12 ng alyansa para hindi na makatanggap ng pamamahiya. Di ba? Kumbaga dito, hihilutin na yung mga tao. Ito na yung gagamitan na nila ng pwersahan, ng kumbaga, andyan na yung may pananakot, andyan na yung may, yung may pangako ang mga ayuda, kahit na wala sila nakukuha ang boto doon sa mga ayuda, yan yung nagiging diskarte nila ngayon. At the same time, isinabay nila yung paglunsad ng 20 pesos na kada kilo ng bigas doon sa Visayas. Kasi nga, yung Visayas, yan yung magiging panablan nila sa Mindanao. Kung wala silang makukuha ang boto sa Mindanao, at least sa Visayas makakuha sila para matapatan lang yung dami ng boto na makukuha ng mga Duterte dito sa Mindanao. So ngayon, yung Luzon, medyo sa palagay nila, 50-50 sila dyan. So mangyayari ito, neck to neck battle lang iniisip na lang mangyayari kung makukuha nila itong Visayas. Kaya nga, wag na tayong magpabudol sa mga taga Visayas dyan. Wag na kayong magpabudol. Yung 20 pesos na bigas na yan, yan ginagamit lang nila para makabudol uli sa inyo. Hahayaan nyo bang mabudol uli kayo ng gobyerno ito? Dahil kung talagang ang intensyon ni Bongbong Marcos na talagang maibaba ang 20 pesos na kada kilo ng bigas, dapat yan noon pa yan sinimulan. Hindi lang ngayong mag-i-eleksyon. Diba? So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.